May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan, pending yan sa Ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Ontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. Hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Ontiveros na ito daw ay in aid of legislation, palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Ibig ba niyan sabihin nung sinusugan nila yon last year, hindi nila nakita lahat ng anggulo? So, what is she saying? At yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay dalhin lamang itong kasong ito sa Senado, hindi para magkaroon ng bagong legislation, kundi puro hiyain, ibuli, kung sino man ang gusto niyang ibuli. Kung kayo'y may kaso, huwag kayong manira by using the Senate. Pinupropaganda nyo eh. Kung totoo yan, ba't di naghahain ng demanda yan? O kaya, tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. Nagpalabas siya sa Senado ng mga video di umano na dalawang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay may mga reklamo. Kung ano-anong mga reklamo at krimen ang nirereklamo nito. Ngayon, hindi ko maintindihan itong senadora nito. Bakit ginagamit niya ang opisina, ang sangay ng Senado upang manira? Sapagkat kung totoo yung mga aligasyon na yan, dapat tulungan niya na mag-file yan sa prosecutor's office upang madinig. Ang nangyayari, hinuhusgahan niya. Biro mo, hahadlangan mo magbiyahe, di wala namang kaso. At sinasabing kailangan daw maging accountable. Accountable for what? Wala pa nga eh. Mabuhay mga kababayan. Welcome to the General's Opinion YouTube channel. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, papanoorin natin ang mga komento ni Topacio at Panelo laban kay Riza Ontiveros at ang kanyang kampo. Please share your thoughts and comments regarding this issue. Tama ba ang ginawa ni Senator Riza Ontiveros at ang kanyang mga kampo? Pakinggan natin. May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan, pending yan sa Ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Ontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. Well, actually, these latest developments are not unexpected. Kasi, di ba, I think it was early this year na nag-umpisang umaungaw yung leftist bloc sa House. Sina Representative Arlene Brosas, na dapat ng imbestigahan, etc. Ngunit ang tugon ko nga po kahapon ay hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Ontiveros na ito daw ay in aid of legislation, palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Ibig ba niyan sabihin nung sinusugan nila yon last year, hindi nila nakita lahat ng anggulo? So, what is she saying? At yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay dalhin lamang itong kasong ito sa Senado, hindi para magkaroon ng bagong legislation, kundi puro hiyain, ibuli, kung sino man ang gusto niyang ibuli. Sapagkat ang Senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng Korte Suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. Yung privilege speech niya, sabi niya gusto niyang malaman kung totoo o hindi yung sinasabi ng witnesses. Ngayon, ang problema kay Senator Ontiveros, katulad nga ng sabi ko, ang sama ng kredibilidad niya pagdating sa witnesses. Kung natatandaan nyo noong 2017, yung Kian de los Santos, may nagreklamo po mismo sa amin, sa VACC, yung tatay ng isang witness na kinuha daw ni Riza Ontiveros, yung anak niya.
Yang si Riza Ontiveros, may kaso yan sa Pasay Court ng anti-wiretapping na dinimanda siya ni dating Secretary Vitaliano Aguirre. May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan, pending yan sa Ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Ontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. At bakit ayaw niya? Ito kung totoo man, ang sinasabi nitong mga witnesses na to, etong hamon ko kay Senator Ontiveros, di tulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa korte. Bakit sa Senado? Ang problema, gusto niyang dalhin sa teritoryo niya kasi a senator cannot be held to account in any other place. Except for the Senate, for any acts done, kahit anong abuso roon, din niya siya pwedeng demanda. Gusto niya yung lugar na doon may advantage sila, may home court advantage sila because the rules of evidence are not strictly applied. Pwede mong pa-contempt yung witnesses. Ibig sabihin, dinadala niya yung kaso sa isang lugar na lamang siya kasi mahina yung kaso niya. Ba't hindi sa hahukuman? Doon talaga ang dapat. So, Senator Ontiveros, kung talagang matibay yung kaso mo, I'll see you in court. Otherwise, duwag ka kung dadalhin mo lamang sa Senado yan. Kung kayo'y may kaso, huwag kayong manira by using the Senate. Pinupropaganda nyo kung totoo yan, ba't hindi naghahain ng demand yan? O kaya tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. Hindi po pwedeng hindi natin pag-usapan. Sige po. Yung isang resolution o isang panawagan na ginawa ng isang senadora dyan sa Senado. Kung saan tinatawagan niya ang Department of Justice na mag-issue ng hold order o departure. Kumbaga, ng hadangan si Pastor Apollo C. Kibuloy na lumabas ng bansa. At kaugnay dito, nagpalabas siya sa Senado ng mga video di umano na dalawang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ may mga reklamo. Kung ano-anong mga reklamo at krimen ang nirereklamo nito. Ngayon, hindi ko maintindihan itong senadora nito. Bakit ginagamit niya ang opisina, ang sangay ng Senado upang manira? Sapagkat kung totoo yung mga aligasyon na yan, dapat tulungan niya na mag-file yan sa prosecutor's office upang madinig. Ang nangyayari, hinuhusgahan niya. Biro mo, kahadlangan mo magbiyahe, di wala namang kaso. At sinasabing kailangan daw maging accountable. Accountable for what? Wala pa nga bakit? Pareho rin yan ang nangyari doon sa pagpapakulong. Ito'y palaging ginagamit nila ang sangay kung saan sila naroon ngayon upang magpropaganda, upang manira. Hindi po pwede yan. Your duty as a lawmaker is to pass laws that will respond to the needs of the country. Hindi yung gagamitin nyo ang mga ibang tao upang manira din ng ibang tao o anumang institusyon. Nakikita natin yan. Kaugnay pa rin yan sa paninira sa network ng SMNI. Sapagkat si Pastor Apollo C. Kibuloy I perceive to be the controlling individual ng network na hindi naman totoo sapagkat ang dokumento nagpapakita na wala siyang kinalaman. At dahil ito'y network na ito, may programa dito ang Presidente Duterte at nagiging kritiko diyan sa liderato ng Kamara de Representante, pinagkakaisahan nila pati yung mga kaibigan ng dating Presidente Duterte gaya ni Pastor Apollo C. Kibuloy, pinag-iinitan nila. Hindi po tama yan. Kung kayo'y may kaso, huwag kayong manira by using the Senate. Pinupropaganda nyo kung totoo yan, ba't hindi naghahain ng demand yan? O kaya tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. At hindi yun nagpupropaganda ka laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yun mga kaibigan, napakinggan natin ang statement ni Topacio at Panelo. Ngayon naman, pakinggan natin ang inyong mga komento laban kay Senator Riza Ontiveros. Tama po ba ang kanyang ginawa?
Please write your comments and thoughts regarding this matter on the comment section below. Maraming salamat. Thank you for supporting this channel. Please hit like and subscribe and hit the notification bell. Thank you and God bless us all.